Hello, ako nga pala si Romeo Tan Jr., isa sa may-ari ng RS Batchoy and Pansiteria. Isa pala akong dialysis patient for 7 years. Itong negosyo to, tatlo kami may-ari. Nung natikman namin itong drunken chicken, nagustuhan namin yung lasa. Iniisip namin, ba't di natin gawin negosyo to? Sa ngayon po, bale, konti pala yung customer namin kasi bago pa lang kami sa business na ito. Panibagong food adventure na naman ang masasaksiyan ninyo. And today, titikman natin ang mga nagsasarapang pagkain ng RS Batchoy and Pansiteria. At pakinggan rin natin ang inspiring story ng isa sa mga may-ari na isang dialysis patient na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Nandito kami ngayon sa Cabato Road, Tetuan, Zamboanga City. And this time, binisita namin ang kakabukas pa lang na RS Batchoy and Pansiteria. Hello everyone and welcome sa panibagong episode ng Sambo Eats. And today, may binisita tayong bagong kainan which is yung RS Batchoy and Pansiteria para tikman ng nagsasarapang batchoy nila and ang kanilang masarap na chicken. And before tayo mag-proceed sa ating video for today, kung di ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, paki-subscribe naman po kami at Sambo Eats sa YouTube. And kung di ka pa naka-follow, paki-follow kami at Sambo Eats sa Facebook. And tara, samahan nyo kami at tikman natin ang nagsasarapang pagkain ng RS Batchoy and Pansiteria. And pakinggan naman din natin ang inspiring story ng may-ari nito. Ang kainan na ito ay nag-o-offer ng iba't ibang all-time classic favorites tulad ng batchoy, lomi, pansit, balbakwa, chop suey, and fried chicken na may iba't ibang flavors. Hello, ako nga pala si Romeo Tan Jr., isa sa may-ari ng RS Batchoy and Pansiteria. Isa pala akong dialysis patient for 7 years. Actually, kapon na yung last dialysis ko. So, bale, nag-start ako ng dialysis September 17, 2017. Actually, yung struggle ko sa dialysis, mahaba kasi nung time na yun, hindi pa libre yung hospital sa medication, lahat pa libre. So nahirapan talaga kami sa budget kung paano bumili ng mga gamot. Ngayon, itong year na to, naging okay na yung dialysis namin at naisipan namin magnegosyo. Itong negosyo to, tatlo kami may-ari. Ako, yung kapatid ko, yung pangalan ng kapatid ko, saka yung asawa ng kapatid ko. Bale, nung natikman namin itong drunken chicken, nagustuhan namin yung lasa. Iniisip namin, ba't di natin gawin negosyo to? Kasama sa yung batchoy, yung lomi, saka yung mga ibang pansit. Sa ngayon po, bale, konti pala yung customer namin kasi bago pa lang kami sa business na ito. Bale, yung best seller po namin, yung drunken chicken, which is yung medyo spicy siya.
bok choy. Bale, meron kaming separate preparation for the pork and the chicken. Bale, open kami from 8 a.m. to 8 p.m. From Monday to Saturday. Sunday, close kami Sunday. Inimita ka namin kayo dito sa RS Bok Choy para tikman yung mga food na siniserve namin. So eto na pala guys yung in-order natin dito sa RS Bok Choy and Pansiteria. So ang in-order natin is yung best seller nila, which is yung drunken chicken, and meron din silang bok choy. So yung bok choy nila, meron silang pork and chicken bok choy. So when it comes to bok choy, meron silang separate preparation for the pork and for the chicken. So merong separate kitchen for the pork bok choy and separate yung kitchen para sa chicken meals nila or sa ibang chicken menu nila. So ang una nating titikman is yung chicken bok choy nila. Kung makikita nyo, ito yung bok choy. Maraming sahog, may chicharon, merong chicken, merong noodles, and then titikman natin yung sabaw without the condiments. Di mo na natin siya lalagyan ng patis or any pampalasa. Mainit-init pa yung sabaw guys, and masarap, savory yung sabaw. Lalagyan natin ng patis, konting patis. Meron silang paminta na powder, so lalagyan natin ng kaunti. Lalagyan natin ng kalamansi. So, tikman natin ulit yung sabaw. Mas naging malasa yung sabaw guys after natin lagyan ng condiments. So, ang susunod naman natin gawin is titingnan naman natin yung noodles. So, salin natin sa mangkok yung noodles. Buhos natin yung sabaw dito sa mangkok. Eto siya. Tikman na natin yung noodles. Then, tikim tayo yung sabaw. Napaka-firm ng noodles na ginamit nila. So, sa mga naghahanap ng bok choy or just in case na malamig ang panahon at naghahanap kayo ng something warm to eat or sabaw na mainit, pwede nyo bisitahin yung RS Bok Choy and Pansiteria at tikman yung bok choy nila. After natin tikman yung savory chicken bok choy nung RS Bok Choy and Pansiteria, this time, titikman naman natin yung drunken chicken nila. So, eto siya. Once again, drunken chicken. Kanina pa lang, during the preparation, amoy na amoy mo ng bango nung pagkakaprito ng manok. And, eto siya. Sa halagang 399 peso, ganito kadami na yung kukuha yung chicken or drunken chicken dito sa RS Bok Choy and Pansiteria. Kuha tayo ng isang piraso. And by the way guys, shinare sa akin nung staff nila na isang buong chicken ito. So, chinap lang nila. Kaya ganito kadami yung serving nung drunken chicken. Ito yung drunken chicken nila. So, tikman natin. Maanghang nga siya guys. Kaya siguro tinawag na drunken chicken. And then, masarap yung pagkakaprito. Napaka-tender nung manok. Tamang-tama yung lasa and yung anghang. And kung mahilig kayo sa chicken, especially sa maanghang na chicken, na pwede nyo tikman tong drunken chicken nila. Wala akong ibang masabi guys, kundi masarap. Masarap yung pagkakaprito. Malambot yung chicken. At the same time, tamang-tama yung anghang. Napaka-relaxing ng kainan na ito dahil ito ay napapaligiran ng iba't ibang mga puno. Mababait din ang kanilang mga staff. Ang kwento ni Mr. Romeo at ng RS Bok Choy and Pansiteria ay patunay na kahit anumang hamon ng buhay ang dumating sa atin ay may pag-asa pa din. Hindi dapat mawala ng pag-asa at pananalig sa Panginoon upang malagpasan ang anumang dumating sa ating buhay. Suportahan natin ang kanilang negosyo. Kung naghahanap kayo ng bago at masarap na kainan, bisitahin ninyo ang RS Bok Choy and Pansiteria. So, dito tayo sa last part ng ating video guys. And before we end our episode for today, we would like to thank RS Bok Choy and Pansiteria for accommodating us.
kung malapit kayo sa area guys, or kung naghahanap kayo ng batchoy or something new, pwede nyo silang bisitahin. Kakabukas pa lang nila and need nila ng mga customers. So tara't supportahan natin sila. And kung di ka pa naka-follow sa aming Facebook account, paki-follow naman po at Zambo Eats sa Facebook. And kung di ka pa naka-subscribe sa aming YouTube channel, paki-subscribe kami at Zambo Eats sa YouTube. Malaking tulong po yon sa pagpapatuloy ng aming channel. And gusto naming pasalamatan ang lahat ng mga viewers and subscribers sa aming YouTube and Facebook account sa walang sawang pagsuporta at sa panonood at pag-share ng aming video. And kung nagustuhan nyo itong video na to, leave a thumbs up and pwede kayong mag-comment. Babasahin namin yung mga comments ninyo. And once again, maraming salamat sa panonood. And let's support small businesses dito sa Zamboanga City. And see you on our next video. That's yummy.